nag-deliver tayo ng ng pizza sa isang customer. Binigay na tip $9.25, almost $10. Sana lahat ng customer ganyan, no? Kasi malis ako, 2 order ang dinispatch sa akin ng manager eh. Yung isa prepaid, walang tip. Tapos yung pangalawa magkalapit lang, mga 900 meters away. Ayun, no? $9.43. So pangyari sa driver na mapupunta yun, sa amin na mapupunta yung tip, tapos plus yung delivery fee na almost $6. So isang customer $15, oh. Tapos plus yung isa na delivery fee lang na walang tip, lumabas din na na $20 sa isang biyahe mo lang, o 30 minutes. Yung Uber, DoorDash, skip ngayon eh, hindi na maganda yung yung bayad kasi na siya under na siya ng gobyerno eh, minimum wage. Yung kapag nagka-gambling ka tapos ang goal mo lang eh maka $50 ka sa 4 hours, hirap ka pa eh. Kahit isang $100 nga, hirap pa kung hindi ka mag-gambling. Sa dami ng ng drivers dito sa area namin sa Lower Mainland, pahirapan. Sinubukan ko nga dati mag-try sa ibang city, ganun din eh. Ang tumal ng ng palo ng order, hindi katulad dati na maya't maya may order, lalo na sa Uber. Yun, pabalik ako ng ng Pizza Hut store. Umalis ako kanina, punong-puno yung screen, puro delivery. Kaya maganda yung panahon ngayon, maulan. Hello, delivery. Okay. So yung inatid ko dito sa may apartment, Pilipina, nagbigay ng $9 tip. Ayun, no? Sana lahat ganyan, no, ng Pilipino. Ayun, no? $9.91. So almost $15. Tapos hatid naman natin yung pangalawang order natin kasi dalawa yung dispatch natin ng manager eh. Busy talaga kami, umuulan. Ayun, kung nakikita nyo, prepaid na siya, bali nagbigay ng $2 yung customer. Hindi na din masama, at least meron kasi wala, diba? Grateful tayo. Ibang driver mareklamo eh. So estimate ko nasa 30 minutes ulit to kasi malapit lang eh. So unang order natin kanina 5:30, nag-start tayo, 6:16 pa lang. So wala pang isang oras, naka $43 na tayo. Kaya malaking bagay talaga yung sa Pizza Hut. May araw na mahina, pero pag gatong maulan, sobra talaga busy at galante ang customer. Kaya hindi na ako masyadong nag-Uber at DoorDash. Pinagtsatsagaan natin to kasi nakakatulong pang bayad ng bills, grocery. Kaya yun, sige, hatid ko muna tong pangalawang order ko, tapos babalik ulit ako ng restaurant. Diyan natin hatid yung pangalawang order natin.
Parang ano eh, parang may halong ano, Mexican. Anyway, balik na tayo sa store. Walang tigil yung yung buhos ng ulan. Base sa weather, hanggang alas 11 pa yata. Pero hihinto siya ng 30 minutes ng bandang 8:30. So, ganun lang, naka $43 tayo sa isang oras. Sa hirap ng buhay ngayon dito sa sa Canada, pahirapan maghanap ng trabaho dahil sa dami ng mga immigrants. Kailangan mo talagang pagtiyagaan ng trabaho. Pasaan pa at masasanay ang katawan mo. Sa mga curious pala, bakit dito ako nagpa-part-time. Dati kasi akong nag-work sa loob ng ng Pizza Hut as a shift supervisor. Yan yung unang trabaho ko dito sa Canada. Nanggaling kami ng Middle East. Background kasi namin ni Mrs. managerial. Close work permit pa kami nun. So ang hirap talagang mag part-time nun, bawal na bawal. Kaya at least ngayon stable na kami dito. Malaya kaming makapagtrabaho ng kahit anong gusto naming work. Si Mrs. siya ngayon, full-time mom siya ngayon, nag-aalaga ng anak namin. Todo trabaho tayo ngayon kasi tayo lang yung naghahanap buhay sa pamilya at si Mrs. nag-aalaga ng bata. At may pinag-ipunan din na aming mga bayarin. Ganun talagang buhay dito sa Canada. Kailangan mo magtiyaga at habaan ng pasensya. Kaysa naman sa Pilipinas, magkano lang din ang sinasahod namin. Hindi ko naman minamalit ang Pilipinas, pero iba talaga dito para doon na isang buwan, magkano lang sahod mo, bitin na bitin pa. Tapos sa trabaho pag naghanap ka, mapili ang mga ang mga amo. Daming cheche poreche ba. Kaya dito makakuha ka ng experience, yun na yung panimula mo. Kung hindi mo pagtsatsagaan yung pinagtatrabahuhan mo ngayon, walang mangyayari. Marami ngayon dito mga kapwa nating Pilipino, walang tiyaga, mahirapan lang makadanas lang ng hirap susuko na agad, maghahanap na ng ibang trabaho. Maraming iba dyan na nagtatanong kung may trabaho, pero pag binigyan ng trabaho, hindi makatagal. Pang-limang order na natin to. Hindi pa siya bayad. Ang bill niya $35.90. Tapos apartment. Ayoko ng apartment pero wala tayong choice. Malapit lang pala tong pang-limang order natin. 300 meters lang. Tapos dyan lang parang isang block lang pwede nga lakarin Sige, hatid muna natin. Ano bang buzzer nito? Buzzer number 2405. Ayun. Pangalan niya Andrea. Parang Pilipina. Hopefully maganda magbigay ng tip.
Ayos, malapit lang, makakabalik tayo agad sa sa store. Minsan nakakatakot sumakay ng elevator. Mga biglang magka-aberya, ma-stuck tayo. Okay, 405 going this way. Lalaki yung kumuha ng order, hindi yung asawa niya. Anyway, may anak siya. Halos magkasing edad sila ni Yana. Napag-usapan namin yung kung nagsasalita na ng 2 words sa ganong age. Parehas na kaya yung nagmamambling, yung hindi mo maintindihan, parang nagsasalita ng minions, ganun. Kaya medyo nag-usap muna kami ng mga ilang minutes. Anyway, balik na tayo sa store. Bigay siya ng $3.59. $3.59, 300 meters lang, plus $5 delivery fees. Mahigit. Grateful. Ay, busy pa rin yung yung screen nila. Mix, pick up saka delivery. Dalawang order naman ang hatid natin. Parehas na na hindi pa paid. Yung isa sa townhouse, yung isa bahay. Hanapin natin ang building number 6. Sa lahat ng ng townhouse na dinedeliveran namin, ito talaga yung building na confusing yung yung number. May building number na, may may suite number pa. I mean, house number. Ay. Cash yung binigay ng customer. 60 yung to. Bale, 60 yung binigay. Ang bill niya 56.25. So, not bad. Hindi na masama kaysa sa wala, di ba? Alright, next delivery tayo. Yung palang pangalawang order natin, prepaid pala. $2.79 ang tip niya. Tapos sabi doon ang instruction, wag daw mag-doorbell or mag-knock ng door. Umuulan. Ang hirap namang iwan na lang yung pizza doon sa labas. Tapos lalamig, no? Ako, nag-miss call ako doon sa number para ma-aware sila na nandun na yung yung order nila. Kasi minsan sabihin nila may instruction na hindi daw sumusunod. Meron dito Anyway, 2 orders. Kulang-kulang $18. Wala pang 30 minutes. Na, pagka alas 8 na dito. Mag-8 na ng gabi, pero maliwanag pa rin ang paligid, ang langit. At busy pa din yung delivery nila. So hopefully makakuha tayo ng mga mga 8 to 10 orders bago matapos ang shift natin. Hanggang 10 o'clock tayo. Pakita ko na lang mamaya yung kung magkano kinita ko at yung tip, total tip. Ayun, nangyari na yung shift natin hanggang alas 10 lang. Tapos ang binayad sa akin nasa umabot din ng 95. Kasi may hawak akong cash na almost $15. Tapos bumili pa ako ng coffee. So malaking bagay din. Sa ilang oras, alas 5 hanggang alas 10, 5:30 na ako nagka-order Kung hindi ka magtsatsaga, wala tayong kikitain. Saka maganda na rin yung yung ganitong part-time kasi yung
gugulin natin sa overtime sa regular job natin, eh laki ng itatax natin. So part-time na lang tayo. Matagal ko na rin ginagawa to, ilang taon na rin. Sige, kita na lang tayo sa susunod na upload ko. At mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo, dito sa Canada o sa ibang country. Paalam. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.